It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 148th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel E. Rosal. And today is April 15, 2026. We are broadcasting live here at the Albay PIO Net TV. Ako po si Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, ang Local Economic Development and Investment Promotions Officer ng probinsya ng Albay. And lagi po namin itong ginagawa dito sa aming programa sa Ledipo na nag-iimbita po tayo ng mga business owners para po malaman natin ang kwento behind the business. Yung pag narinig natin ang pangalan ng negosyo nila, we will have a deeper appreciation kung ano ba yung mga naging struggles nila, naging challenges, mga pinagdaanan nila para lang po maiput up itong negosyo. And by listening to their stories, mas maa-appreciate po natin ang efforts ng mga negosyanteng albayano. Yes, you heard it right po. Itong programa namin ay bukas para po sa lahat ng albayano na may BIR registration, may DTI registration, at may mayor's permit po. As long as compliant po kayo sa lahat ng yon, you can get in touch with us and pwede po kayo na ang susunod naming guest dito sa Ledipo Business Hour para magkwento ng inyong mga pinagdadaanan bilang negosyante and para po mas maintindihan ng mga nakikinig ang mga pinagdadaanan ninyo as business owners. So, kapag naman po kayo ay naging guest namin dito sa programa, kayo po ay ma-feature sa aming mga business magazines na ipiprint. Nakadalawa na po kami. Malapit na po kaming mag-print ng pangatlo. And you will be invited po sa aming mga trade fairs. Kapag meron po kaming mga trade fair, i-invite po namin kayo. And kapag may mga pa-training po kami sa mga business owners, kayo po ay iimbitahan din namin. This is all for free. Ayan, ito yung aming first edition ng Ledipo Business Magazine. Di namin nadala yung pangalawa. Magpe-print na kami ng pangatlo. Baka kasama na doon ang kwento ni ma'am. And yun po. Bago ko po ipakilala sa inyo ang aming special guests for today, they're all, galing pa po sila ng Tabaco City. Dumayo po dito sa Legazpi para po kwentuhan tayo. Gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano ang aming mga mission and vision at kung ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina dyan sa Ledipo Albay. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors.
And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat, April 15, 2026. And ito po ang aming 148th episode ng The Ledipo Business Hour. Ayan, as promised po, maipapakilala kami sa inyo ng mga business owners. Sila ay from Tabaco City pa. Ang kanilang negosyo ay nasa Llorente Street, Kinale, Tabaco City. Sila ang nagmamay-ari ng Kuya Dave Food House. Join me in welcoming po Mama Rivic B. Bungalbal and Sir Dave Mark Kanya, partners and business owner po nitong Kuya Dave Food House. Good morning and welcome to the program po. Good morning. Ayan, magandang umaga. Ayan, kwentahan niyo po kami, ma'am, tungkol sa inyong negosyo, Kuya Dave Food House. So, bakit po ito ang naisipan ninyong ipangalan sa business? Bali, dalawa kasi ma'am yung story behind Kuya Dave Food House. Yung first, nagkakilala kami as, ang tawag ko talaga sa kanya, Kuya Dave. Before kami naging couple. Tapos, Naku, maraming nagumpisa dyan sa pakuya-kuya. Okay, sige po. Tapos po, sabi ko, yun yung ipapangalan natin. Kasi, aside from, yun nga, yung story namin as partner, kilala din siya sa Tabaco as Kuya Dave. kuya ng lahat, si Kuya Opo. Dave. Ayan. Si Kuya po ba ay isang politician? Or hindi naman. Talagang kilala lang sa Tabaco, no? As Kuya Dave, mabait ito siguro si Kuya Dave. Kaya kilala ng lahat. Ayan po. And then, ma'am, anong nangyari? Tapos sabi ko sa kanya, yun na yung gagamitin nating name. Sabi ko Kuya Dave Food House kasi yung hindi tayo mag-i-stick sa isang specific food lang, ganyan. Sabi ko kasi aside nga yung nag-boom yung name namin through our salad, nagpapa-order din siya ng mga food, ganyan. So sabi ko, parang scope lahat. Kaya sabi ko, Kuya Dave Food House na lang yung ipapangalan natin. Oo, hindi gaya na pag sinabing tapsilogan, expected na ng Opo. tao na tapsilogan, mga silog meals ang nandyan. So, kaya hindi nyo ginamit yung ganung concept. Pwede namang Kuya Dave Salad House, di ba? Opo. Pero, naisip niya na marami pang pwedeng i-offer aside from salad. So, general na lang, Kuya Dave Food House. Ayun. Okay. And kailan nyo naman po inumpisahan itong negosyo? Na-establish namin siya last 2023. So, yung first physical store namin is last June 2023. So, pa 3 years na po ang business. Pero nung umpisa kami nun, ma'am, sa sa bahay, yung Online selling. nagpapa-order lang. Kailan kami. Pandemic. 2019 to 2020. Opo, siya, nagpapa-order na talaga siya. Pero, Food train. pero hindi siya consistent. Tapos, nung nag-meet, kumbaga nung nagkakilala kami, beeper, sabi ko sa kanya, let's start a business na yung sa atin. Kasi usually, may mga friends kasi siya na gustong makipag-business partner sa kanya. Sabi ko, why not tayo na lang? Ayun. Tapos, nung una, yung parang, hesitant siya kasi iniisip niya paano natin sisimulan, wala tayong malaking capital, ganyan. So, ako yung nag-encourage sa kanya na sabi ko, kahit wala tayong malaking capital, pwede natin i-pursue yung business. Okay. So, ibig sabihin, online muna and Opo. maganda yung parang mga comments, Opo. nire-recommend kayo and then pasa-pasa ng information na masarap Opo. yung luto. So, kaya nag-isip na kayo to open a physical store. Parang Opo. ganon. Nung mag-start na ako nun na, sabi ko sa kanya, kaya natin tong i-sustain kasi nung start of 2023, bumalik din ako sa pag-work. So, nung nag-work ako, sabi ko, sige, magtatandem tayo in business. Ikaw mag-focus doon sa business. Ako naman yung mag-finance para doon sa business. Ayan. Tapos sabi ko, tingnan natin kahit magkaroon ng ups and downs. Sabi ko, kaya natin i-sustain kahit paunti-unti kasi meron naman akong trabaho. So sabi ko, mag-grow pa din yung business. So dito talaga ito yung patunay ng nung sinasabi na in every
successful man, there's a woman behind. Ayun. So si ma'am yung nag-push kay sir at nag-inspire and motivate kay sir na ituloy na. Umpisahan na ang physical store and ito doon na to, sabi ni ma'am. No? Ayan, ang galing. Full support talaga pala si ma'am Marivi kay sir. Kasi hesitant po talaga siya nung first. Sabi ko, andyan sa'yo yung skills. Ako naman, ever since, napaka-business minded ko talaga. Sabi ko, in the future, gusto ko magkaroon ng sariling business. Tapos nag-come up na, yun nga, nag-match kami doon. Sabi ko, i-try natin na mag-start ng business na ganito. Baka, sabi ko, baka mag-grow tayo, ganyan. Tapos yun, luckily, ngayon na, pa 3 years na kami, talagang nakita namin yung difference from previous to Nag-uumpisa pa lang. Opo. Tsaka ngayon. Opo. Ikaw ba ma'am ay nakuha ni sir dahil sa kanyang mga masarap na luto? Opo, Ayun, nagpo-order sabi na kasi nga siya. ba? Ayun talaga. So, hindi lang a way to a man's heart is through the stomach, pati pala a way to a woman's heart is Yes, through the ma'am. stomach. Nakita mo sa Applicable ano. din pala yun. Talagang, Nakita sa katawan. ano yun? Sir, wala ba tong mga nilagay kang secret ingredient? Ayan. So, nakakatuwa. Grabe yung believe mo sa products ni sir, ano ma'am? And, ayan, nakikita ng ating audience na nasa harap yung samples ng kanilang mga salad. So, ibig po bang sabihin ito ang parang pinaka sikat na nasa menu ninyo ay itong mga salads po? Yung salads namin, ma'am, nakilala siya 2025. Yung una kasi, ma'am, in-offer namin, yung first na store namin na inopen, yun yung mga silog, mga lutong bahay, na ulam. And then, nagkaroon kami ng chance na yun nga, yung sabi ko sa kanya, ako yung nag-i-encourage sa kanya, nagde-decide na, sabi ko sa kanya, ano lang tayo, mag-create lang tayo ng mga product na dapat continuous yung natin, yung business. Kasi nagkakaroon kami nung may times na parang nagkaroon kami ng pag-downfall. Na pinagdadaanan naman ng halos lahat ng negosyante. Opo. Tapos, nung time na yun, sabi ko, hindi natin masussustain hindi natin alam kasi yung pag doon sa mga lutong bahay, hindi natin alam kung mauubos ba, mabibili ba lahat. Risky kasi Opo. yun. Tsaka yung mga food tray naman, not everyday may nag-order. So, Tama. occasionally siya. So, nag-come up ako sabi ko, gumawa tayo ng kakaiba. So, nag-isip ako na sabi ko, kung if nag-offer ka ng mga delicious food na yung mga ulam, yung mga dishes na ganito, sabi ko, gawa tayo ng Sige po. ito naman ang mga healthy. Oo, healthy options. Opo. Sabi ko, yun. Tapos nag-try muna kami. So, hindi niya pa nga alam. Ako, nakaplano na ako. Sabi niya, ano yung gagawin? Sabi, ano yung mga pinag-order mo? Sabi ko, mag-ano ka lang? Sabi ko, mag-relax ka lang. Sabi ko, pag nakompleto ko yan, tsaka natin ilalabas. Tapos yun, gumawa na ako ng salads. Tapos nag-try lang din kami online. Nung pag-try namin online, may mga bumili. Tapos, may mga naghanap pa, sabi ko, start na natin to, dire-diretso na to. So, hanggang sa nakilala kami yung Kuya Dave, mas lalong nakilala dahil sa salads. And nung naglagay kami ng stall dun sa Tabaco, sa New Road, kasi wala pa nun yung physical store namin. Naglagay kami sa New Road, dun sa San Vicente, yung parang place sa Tabaco, na maraming mga small businesses na may mga iba-ibang kinikater na mga paninda. Tapos doon kami lalong nakilala. And then may nakadiscover din sa amin from SM na nag-invite sa amin kasi merong exhibit din yung mga small enterprise sa SM. Ayun. So nakakatulong talaga mga trade fairs, Opo. para mas makilala ang inyong products. Ikaw po ba sir ay chef o nag-aral ng culinary? Ano po yung background mo? Hindi po, ma'am. Experience lang. Saan ka po nakakuha ng experience? Hilig na din. Hilig talaga magluto at Opo, kumain ng masarap. Tsaka Ayun. experience from Yung sa kapatid ko po, sister niya. nag-cater talaga. Yun talaga yung chef. May catering business ang kapatid niyo. Siya talaga yung nag-aral sa Tumutulong-tulong ka po Opo, muna sa tulong-tulong kanya. lang muna.
hanggang natuto, nahiligan. Nahiligan. Ayan. So, shout out natin si sister. Opo. Ano po ang pangalan ng iyong kapatid? Ate Ses po. Teora. Ayan. Hello, Ma'am Ses. Sa inyo pala natuto si Sir Dave ng kanyang skills. Ayan. So, isa po itong patunay na hindi mo kailangan din na mag-aral, ano? Kapag meron ka namang skills at na-improve naman yung skills kahit walang formal culinary training or pag-aaral, pwede ka ring maging successful sa food business. Kasi yung iba talaga, skills din yung meron naman na nag-aral na nga ng culinary and all, pero pag pinagluto mo na, hindi pa masarap. So, ganun talaga, no? Iba-ibang cases. Pero sa case nyo po, sir, talaga sigurong may skill kayo sa pagluluto. And ikaw naman, ma'am, nagluluto ka rin po ba? Hindi ako talaga into cooking. Pero yung mga tulad ng salads, desserts, may mga idea ako, tas mayroon akong experiences kasi from previous work na nag-start naman ako din sa mababang posisyon, naging service crew, ganyan. So yung mga knowledge na natutunan ko from my previous work, na-apply ko din siya, lalo na sa food industry. Ayun. So, ikaw po ay nagtrabaho sa isang food business din? Opo, before. Bago. And then, yun ang maganda, no? Magtrabaho ka sa, kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, get as much information as you can, Tapos, i-apply mo kapag ikaw na rin yung may sariling negosyo and magiging successful ka. Hindi yung yun, siguro, pag mahal mo yung trabaho mo, no? And then, habang nandyan ka sa trabahong yan, kahit hindi ka minsan masyadong masaya, di ba? Kunin mo lahat ng pwedeng magamit mo in the future, no? Like, kung nasa food industry ka, nasa food business ka, aralin mo yung mga trade secrets, mga ganyan, di ba? Para kapag ikaw naman yung may chance na mag-business, you can do it na kasi marami ka ng alam. So, aside from that, so parang nag-perfect match kayo, no? Si sir na may skill sa pagluluto. At ikaw naman na may experience behind the scene, yung paano magpatakbo. Sabi mo nga, nag-umpisa ka sa mababa hanggang sa tumaas yung iyong position. So, lahat alam mo, no? From the cleaning, maintenance ng pag-prepare ng food, and hanggang sa pag-serve. Siguro alam mo yun lahat. So, ang ganda ng combination ninyong dalawa. Kaya naman tumagal na kayo sa business for 3 years. Ayan, batiin natin. Hi, Baby Cell. Hi, Ate Jo. And hi, Sir James Manlangit. Ayan, thank you for watching. Ayan po. So, ang ganda nito. And then, paano nyo pa po na-improve yung, or meron ba kayong, syempre may experience si Sir sa kusina. Ikaw naman may experience sa pagmamanage and yung paggalaw naman. Ano pa yung mga na-encounter ninyong dalawa na mga challenges na parang hindi nyo in-expect na pwede rin palang maging, problem kapag ikaw ay nandun na at ikaw na yung business owner? Yung sa akin po, sometimes kami din as mag-partner, hindi nawawala yung conflict between us kasi yung sa decision making. So, may tendency kasi minsan na may decision na like siya, hindi niya muna na i-consult sa akin, tapos ganito yung mangyayari. So, nag-uusap kami, sabi ko, dapat yung ganitong decision, bago natin gawin, pag-isipan muna natin. Kasi what if masasayang? Tama. Kasi nung nagkataon kasi na nagkaroon kami ng sunod-sunod na order, especially pag mga holidays, Pasko, New Year. Overwhelming ang orders. Oo. Doon, yun yung medyo doon kami minsan na dalawa nagkakaroon ng conflict kasi parang iniisip niya, hindi niya kayang makater lahat. So, yung on a daily basis na routine namin, parang ano niya muna, parang isi-set aside, isa-sacrifice, tapos dito kami mag-focus ngayon sa mga sa mga panibagong orders dahil holidays. Sabi ko, gawa natin ng paraan na hindi natin masacrifice kasi what if mawala yung client. Ayan. So, nung nagkataon nun, Tama. Nagkataon nun. Sayang ang clients. Oo. Sabi ko sa kanya, nangyari nga yun. Tapos, yun nga, doon nagkaroon ng pagkakataon na nag-create ako ng etong salad na nakilala siya. Kasi humina na yung namin.
humina yung sales namin. Grabe, kasi ang nawalan ganda kami ng kulay ng mga food ninyo. Opo. Ang daming green. So, parang ang healthy talaga. Opo. So, sir, talagang, aminado ka ba, sir, na talagang laking tulong si ma'am sa business? Ano? Grabe si ma'am, oh, talagang push, go, ganun ang ganun, ano? Kung wala siguro to si ma'am, naku, sir. Ayan, nakakatuwa yung inyong partnership. Paano naman po kung meron kayong LQ? Ano po, pag may ganun kami, ma'am, pag sa like personal, hindi namin, kumbaga, gagawin niya pa rin yung yung sa negosyo, gagalaw pa din siya. Ako naman, nasa trabaho, pero yun nga, nag-uusap na lang kami. Ang hirap nun na, paano niyo po yung ginagawa? Di ba? Hindi mo naiiwasan minsan, kahit magkakapamilya nga, mayroong mga misunderstandings. Pwede ba yun na one day, ay, ikaw bahala dyan, di ako magluluto. Pwede ba yun pag nagbi-business? Minsan pag ganun, minsan na siya, Nag-walk out bigla si sir. hindi siya ma'am nag-walk out. Pero, Hindi pa parang naman. hindi na, siya, Ang hindi siya, gagawin natin pag may nag-walk out bigla. hindi na siya motivated pag alam Oo. niya na, like, galit ako, ganyan. Mm-mm. Tapos nasa office na ako noon, tapos, Affected ba yung lasa ng pagkain kapag ganon? hindi naman ma'am. Hindi naman. Ako ba? Well, bigla na paisip. Ayan. Oo. Tapos, di ba, mahirap yun kapag Apa. medyo merong di ba, hindi kayo nagpapansinan sa kusina or di ba, And naman kami, ma'am, nakakatuwa. actually, talaga, magkasama na pag nagpe-prepare. So, kailangan separate ang personal kapag may business, So, pag nag-aaway kami, through lang po. Through text. Ang maganda yun. Kasi Bigay natin advice yun sa mga negosyante na partners na kapag kayo ay hindi nagkakasundo sa personal na bagay, pero may negosyo kayo, kesa pag minsan, di ba, nagkatitigan lang, lumala yung away. Minsan, nairapan ng konti, talagang may pa-walk out. Mag-away daw kayo through text. Di ba, bagong advice yun sa Hindi mga kasi kami magkasama. Ako, proceed na ako ng office, itutuloy ko yung araw ko. Siya naman, tuloy niya yung kusina. Sabi ko, pag hindi ka gumalaw, customer yung mawawala. Tomo, Ganun. oo, laking bagay yan. Kaya yung mga may business dyan na mga magkakapamilya, yung mga may negosyo na lovers and partners or couple, ayan. So, tandaan nyo yung ni ma'am. Mag-away kayo, text na lang daw para mas madali. Ayan, ayun, nakakatuwa namang advice yun. Mag-away kayo through text. Sige, anli kayo dyan. Tsaka Mag-text yun lang din, kayo. ma'am, din kasi kami, hindi kami yung, ako din, hindi ako yung partner na matalak pagdating sa conflict. Na lang siya, mag-aalis siya, like, magpapalamig siya ng ulo, tapos, hindi mo na kayo mag-uusap. Hindi mo nagagatungan. Opo. Kumbaga, ayan. So, bagay nga kayong dalawa, no? Perfect match kayong dalawa. Nakakatuwa naman. So, ikaw, sir, siguro 3 years, wala na siguro yung duda mo sa sarili mo and sa products mo, sir, Kasi nakapag 3 years na kayo at na-motivate ka na ni ma'am. So, ano po, sir, yung masasabi mo na bestseller mo, and ano yung mga produktong binabalik-balikan, and ano yung secret ninyo sa business? Bakit yung meron kayong return ng customers? Mahalin mo lang yung mo, ginagawa mo. Tapos, sabi naman ma'am, Bestseller. bestseller. Kasi Marami. ma'am, iba-iba kasi yung mga favorite ng mga regular customer namin. May customer kami na eto yung niya talaga, favorite niya sa mga piniprepare ni Dave. Tapos may iba naman ganito din yung favorite nila. So, kaya hindi niya masabi kung alin yung talagang Pinaka-paborito. Marami. Kasi lahat Marami. naman masarap. Lahat masarap. Perfect. Opo. Yan ang gusto ko sa isang kainan. Yung lahat masarap, uuwi ako nakangiti. Kasi minsan, kapag hindi lahat masarap, parang, yung ganito, hindi ko gusto, yung ganyan, okay. Pero kapag lahat masarap, uuwi talaga ang customers yun, nang nakasmile talaga yan. Kasi sabi, di ba, yung pagkain sa restaurant, isang full experience, no? So, pasado na kayo sa 5 senses sa tingin ko kasi very tempting and appetizing ang inyong mga presentation ng food. And sabi nyo, binabalik-balikan, so for sure masarap.
And naamoy ng staff ko kanina habang nilalagay dito. Ang bango daw. Ayan. So, di ba dapat yung lahat ng senses ng kumakain napapahappy natin kapag tayo ay nasa food business. So, kita nyo naman. Ayan, pakita natin. Ano po ito? Mango sticky Green rice screen kasi po. tayo. Mm-mm. So, ito, green na sticky rice. Mango sticky rice. So, you have Yung mangoes and colorful na mga sticky rice and may sauce. Ano po itong sauce? special yung ano po siya ma'am, inspired from parang Gata. Thailand na Mm. yung Thai mango sticky rice. Ayun, sticky rice. Sikat siya ma'am na ano ma'am sa Thailand. Sa Thailand. So, hindi na natin kailangan pumunta ng Thailand para lang makatikim ng masarap na mango sticky rice dahil meron po dyan sa Kuya Dave Food House. Ang swerte naman ng mga tabako. Ito po, anong salad po ito? Kani salad po. Kani salad. So, nakikita ko meron ditong lettuce, mango, corn, shredded, ano nga ito? Yung Meat. ano po, Shredded crab meat. Meron ding nori. yes po. And then may special sauce. Ano pa yung hindi ko nabanggit na nandito Yung sa ano salad? po, May egg? wala ma'am. Yung Walang may egg. egg po is yung fresh garden. Mm-mm. Ang nasa ilalim niya din ma'am is yung cucumber and carrot strips. Cucumber and carrot strips. So sa mga nabanggit ko, alam niyo nang very healthy itong kanilang kani salad. At iba-iba palang salad ang dala ni na ma'am. Ito naman ang nakikita ko po dito para sa inyong kaalaman ay avocados, corn, cucumber, lettuce, and ano pa po? Yun ma'am, yun yung ano. Ayun. So, kung ayaw niyo ng shredded carrots, ito yung option for you. Ayan, avocados and Sa mga corn, avocado lovers po. cucumber sa mga avocado lovers. Ano namang salad po ito? Avocado salad ma'am. Avocado salad. Ano Yan. lang yan ma'am sa amin, seasonal. Pag nasa season yung avocado, Oo, ino-offer namin. tama. Oo. And ito naman, merong Chicken. croutons, chicken, lettuce, Salad. tomato, Yes ma'am. cucumber, and ano pa po? Yung lettuce yung nasa ilalim. Lettuce ang nasa ilalim. Chicken Ayan. Caesar salad. Chicken Caesar salad. Uy, ang sasarap naman ito. Uy. Tuna. Yes ma'am. Tuna, cucumber, tomatoes, lettuce, Yan din. Tapos yung Japanese tuna noodle. salad. And then, meron tayong isa pa. Garden. Fresh garden. Yan yung first Pinaka-colorful ito sa lahat. Yan yung Oh. first na nilunch namin ma'am na salad. Ang ganda, tingnan. Ano po fresh garden salad. Opo. Ang ganda-ganda, tingnan nyo. Kaya lang may green, naka-green screen tayo, kaya medyo. Ayan, so, mango. Lahat ng favorites ko nandito. Mango, cucumber, may grapes, may... Ito yung gusto ko dito. Opo. Yung sa mga kagaya kong hirap na hirap ngumuya at sumasakit na ang ngipin. Yun ang ayoko minsan sa salad, yung makakapalang slice ng carrots, tsaka nung ano to? Ano yan ma'am, singkamas. Singkamas. Nahihirapan akong kagatin, nahihirapan akong nguyain. So, minsan tinatabi ko siya, nanghihinayang naman ako. Pero kayo, you made it really super fine and Opo, madaling strips. kagatin. So, I Opo. love this talaga, yung ganitong klase ng salad. And then, avocados, tomatoes, wow, meron pang papir, Opo. and then, corn and egg, and nako, napakasarap. Minsan mo merong strawberry yan. Pag may Wow. supply kami ng strawberries, nilalagyan din namin siya. Uy, grabe, ang sarap. And how much naman po itong mga salads ninyo? For only 120 Ang bigat, pesos, ma'am. Mabigat siya. So, mabubusog ka talaga dito. Hindi siya hangin, mabibigat ang kanilang salads. So, lahat po ito 120 pesos. Yung avocado po is 130. Napakaganda, napaka-colorful. 100? 120 ma'am yung ibang salad except yung avocado. Yung avocado is 130 po. Medyo pricey yung avocado, avocados. opo. Ayan. So, sa mga natakam na nandyan lang naman sa Tabaco City, ayan, ilalagay natin dito sa harap. Bumili na kayo, pumunta na kayo. Open po kayo ngayon? Apo. Ayan, sa David's, sa Kuya Dave Food House. Ayan po. So, nakakatuwa ang kanilang mga salads. So, ito rin, mango sticky rice. Hindi na kailangan pumunta ng Thailand para lang makatikim nito. Nasa Tabaco lang po.
pwede na kayong mag-enjoy ng mango sticky rice. Hindi So, kami nakadala ng fresh lumpia, ma'am. Kasi ay, yung favorite fresh, ko yun, fresh yung fresh lumpia. lumpia, Yung may mani. Yes, ma'am. Mm. Sometimes wala kaming na out of stock kami ng ng Magkano ingredient. naman po ang fresh lumpia? Mahirap pumanap ng ubod. Opo, yun, Mm-mm. ma'am. And magkano naman po ang 150, bali tatlong malalaki ng lumpia siya, ma'am, sa isang ganito din po. 150, tatlo. So, parang 50 pesos each. Not bad. No? And then yung wrapper ay nasa yung ano po, yung ginagawa talaga na Grab. wrap. Ayun. So, nakakatuwa. Sa mga natakam, pero wala sa tabako, or meron pa po ba kayo ibang branches o sa tabako lang talaga yung ninyo, physical store? As of now po, nasa tabako lang muna kami. Previously, meron kami, ma'am, sana sa SM tsaka sa Ayala. Pero natapos na din, ma'am, yung exhibit namin. Pag may exhibit, Opo. nagpa-participate kayo. Opo. Ayun. So, Yun ang darating sa terminal. Saan po, sir? Hindi pa natin sure. Yung Ayan. may nakita kasi kami, ma'am, na parang merong yung sa terminal, pero pinapa-sure ko pa dun sa admin namin kung ano ba yun, legit or matutuloy. Opo. Sige. So, sabi niyo you cater na to events, ano? So, gano'n na po kalaki yung pinakamalaking event? Ilang packs na po ba ang na-serve ninyo? O kaya ninyong i-serve maximum? Dati po, yung sa SM po, yung po pa, 700 pesos ba yun? 700. 780. Opo, kasi Ang umorder galing. sa amin si SM, yung isang department ng SM, sa department store po, if I'm not mistaken, umorder sa amin ng parang 700 plus na food packs. Mhm. Tapos, meron Mga din, po, mga mga school, mga pag Mga time ng mga schools. pag JS. JS Prom, may mga activities sa school. Tapos mga events like sports, yung sa running, kinukuha kaming official food supplier Food supplier ng mga events, organizers and mga organizers. players po. Ayan. So, sa mga may events, upcoming events, baka gusto nyong i-consider ang Kuya Dave Food House. Sila ay may number po na pwede nyo tawagan 0912-931-8777. Pwede nyo i-rewind ng i-rewind dito hanggang makuha nyo yung number. Again, 0912-931-8777. Hi, Mami Dikay. Good morning. Hi, Linlin. Thank you for watching. Ayan. So, 700. Pero can you do more than 700 po? Kaya? Yes po. Ayan, sige. So, mga big events. And gusto nyo ng healthier options. Gusto nyo na salad ang iserve. Lalo yung mga sporting events, no? Yung mga sports. Ayan, syempre, hinahanap nila mga healthy food. So, ayan. Consider nyo po ang Kuya Dave Food House. Kita nyo naman ang sasarap ng mga salad sila. And aside from the salad, sabi nyo nga, lahat ng food ninyo masarap. Ano-ano pa po ang in-offer ninyong binabalik-balikan talaga ng inyong mga customers? Mga food trays po, ma'am, na for party trays, ganyan po, na in-order sa amin. Ngayon, yung latest ngayon na cater namin yung mga nagsiswimming sa amin na nag-order ng mga foods. Tama. No need for Oo. preparation na sila. Yes. Tapos, pag may mga birthdays, ano pa? Nakaka-stress kaya yun. Opo. Yung magsiswimming ka na, magpa-party ka na, magluluto ka pa, pagdating mo dun sa okasyon, pagod ka na, haggard ka na, wala ka ng energy. Opo. So, very practical yung mag-order na sa mga kagaya yung suppliers. Ano? So, ayan. Ano po itong mga food na naka-flash sa screen natin? Yan, ma'am. Iba-iba. Merong Or caldereta, Opo. chicken saltfish, Mhm. fried chicken, lumpia, and Barbecue po ba yung nasa Barbecue dulo? po. Mhm. And puto? yung mixed veggies ata. Yung mixed veggies. Ayan. So, kita nyo naman sa screen. And ang lugar ninyo ay napaka-cute. Opo. So, napaka-aesthetic. Ayan. So, ilan naman po ang maximum na kayang makaupo sa loob ng inyong pwesto?
siguro mga maximum of 12 po, ganun. 12. Maliit lang kasi talaga siya. Pero, nasa, ano mismo siya, nasa city mismo, katapat lang nung City Hall ng Tabaco. At marami na akong nakitang vlogs about your place. Talagang Opo. sobrang tuwan-tuwa sila. And kung isang talon lang ang Tabaco from here, siguro, customer nyo rin ako lagi. Ano po yan? Parang napakasarap naman po niya. Tuna sandwich po ito. Wow! Opo. Tuna sandwich na parang yung tinapay ay decoration lang dahil sa kapal ng palaman. Napakasarap naman po nito. Hindi tinipid, kumbaga. And how much naman po ang tuna sandwich na gano'n? Nasa 130 po. 130, apat na triangles na ng napaka-attractive sa mata na tuna sandwich and meron pang mga garnishments yan. Ito po, ano ang Mga food pack na ito? Magkano naman po ang isang ganyan for events and meetings and seminars? 170 po. 170, ganyan na karami. Aba, busog na talaga ang mga bisita natin yan. Minsan merong nagpapa-customize naman sa kanya ng ng food packs. Halimbawa, ito yung preferred nilang ulam, match with ganito. Tapos sa kanya lang bibigyan ng price. I see. Apo. Yan po yung sa SM. Yun. Ayun. So, pwede i-customize depende sa budget ni client. Apo. Nakakatuwa. So, kapag sinabi ko bang naku 150 lang naman kaya pa rin. Opo. Ang galing naman. And then, ngayon po, nararamdaman nyo na po ba yung pagtaas sa mga bilihin at presyo? And naapektuhan na po ba yung negosyo ninyo? Opo, ramdam po, ma'am. Ramdam na. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin, ano? So, sana tumigil na sila kasi isa talaga sa industry na super affected nitong nangyayari sa buong mundo ay ang business. Opo. Ang business industry, ang business sector, isa sa mga talagang makakaramdam ng blows nitong nagaganap na ito. And paano naman po kayo nagpe-prepare as business owners dito sa, kung hindi pa sila tumigil, di ba? Paano naman po kayo nagpe-prepare and how will you adjust? Yung iba kasi, ang gagamiting technique daw ay paliliitin ng serving size ng food, or yung iba naman, medyo magtataas ng presyo. At marami na akong nakikitang announcements, no? Sa mga Facebook pages ng mga negosyante na we will not increase the prices of our food. Pero for sure yun, parang medyo kukontian nila yung serving dyan. Kasi didiskarte nga, paano naman mabubuhay ang negosyante, no? Or, kung hindi man yun, baka nga I-increase na lang ng kunti, ma'am. Kaysa Ayun. bawasan mo yung quality ng food. Mabababa kasi yung quality. Ayun. Tsaka, ang kinaganda din po sa amin kasi, ma'am, is siya mismo yung nagmamarket. So, literal na nagmamarket. Opo, siya mismo. Kumbaga, Palengke, Opo. sir. Ayan, ang galing. Kumbaga, hinahanap niya yung mga supplier talaga kung saan siya makakamura. Tapos, siya mismo, hands-on mismo siya kasi sometimes meron din kaming empleyado na napag-uutusan namin if in case, halimbawa, ngayon, nandito kami. So, May trusted na Opo. kayo. Meron, pero yun, kumbaga, alam niya din, kahit na may inutusan kaming staff, alam niya kung magkano yun, alam niya yung presyo, alam niya kung sino yung pupuntahan. Kasi yun na yung na-train niya sa staff namin. Na dito ka pupunta, kay ganitong supplier ka pupunta, dito tayo kukuha. Tapos mostly, ang ginagawa niya, like yung night market, mas makakatipid ka doon kaysa pumasok ka ng supermarket na iba yung price I dito see. compared to And nakakatawad sa mga palengke. Sa Opo. supermarket, hindi tayo makatawad. Ano po? So, night market is the key. Ayan. May mga night markets kasi sa sobrang init ng panahon, talagang umuusbong na yung mga night markets anywhere. And siguro, no, yung mga tao din, eventually, mas gugustuhin ng mamalengke ng gabi. O marami na talaga ngayon namamalengke ng gabi. Ayan. So, how important is it po ba na kayo ay tutok sa inyong negosyo? Ikaw, sir, paano mo tinututukan talaga yung mga tao, yung inventory, yung kusina, yung kalinisan, lahat-lahat ng ito, sir? Paano po? Hindi ako kasi, ma'am, puro lang ako pag ano. Sa food kasi Sa siya, food ma'am. lang Sa ako. food lang talaga. Nakatutok siya, ma'am, sa pag-prepare kasi yung quality kumbaga nako-compromise. May mga regular customer kami na pag
naiiba yung luto. Parang alam nila. Alam si- nila na Opo. hindi si sir ang nagluto. Mm-mm. Parang may alam din akong ganito. Di ko na lang din sasabihin. Pero medyo na-upset ako nung parang, doon sa branch nila na ganito, iba yung lasa ng food. Nung kumain ako sa branch nila na ganito, hindi kasing sarap nung nandun. Mm-mm. So, nako-compromise. Kaya, naisip nung na-interview ko din na yon, ay hindi pala. May isa akong na-interview na tinanong ko bakit ganun ang nangyari. Sa ibang branch, masarap yung food. Sa iba, hindi. Kasi nga daw, iba na yung nagluluto. Mm-mm. And kapag wala daw system na ginagamit, kumbaga, Opo. sukat talaga ng kung anong ginagawa ni Sir, ma-duplicate eksakto nung ibang cook. Mm-mm. Na iba talaga yung lasa. Opo. Ayan. So, kailangan, may system, may sukat. Na kahit wala si Sir, ika, sundin mo yung sukat ko. Ayun, Yun sa yung mga establish nagbabranch. namin ngayon. Kasi sabi ko, Mm-mm. naka-look forward din po kami na magkaroon ng ibang branch. Pero, yun, pinag-aaralan namin O ng kung paano maayos. hindi Opo. ma-sacrifice. Sabi ni Ma'am Cynthia Bootan, gusto kong bumili niyan at matikman yan na healthy food ninyo. Ayan, Ma'am Cynthia, wag ka na pong magpatumpik-tumpik pa. Kung ikaw ay nasa Tabaco City, punta na po kayo sa Llorente Street, Kinale, and mag-order. Or, may delivery service po ba kayo? Opo, as of now, yung active po namin is nasa Grab. Mhm. Yung sa Food Panda po, wina-workout pa namin. Mhm. Tapos, meron din kami may mga nag-affiliate din sa aming mga group of riders na nag-order. Minsan sa Mga kanila pasabay umorder. pabili. Opo. Mm-mm. Tapos, minsan naman, sa page namin, active naman po yung page namin. Kasi mga mag-order, tinatop up lang namin sa mga riders. Ayan, so pwede kayo i-message sa Messenger. Ayan. Opo. Aabot po kaya dito sa Legazpi yung Dito ma'am, pwede kami mag-schedule as of now kasi wala na po kaming Ay, stall oo, dito. no, pwede. Ako, umabot nga ma'am Meet ng up, Naga, pick up ng ano. Opo, umabot nga ma'am ng Naga. Umabot ng Naga. Opo, Kumbaga, nagluto kayo ng nag-resell kami. marami and then, Yung ano ma'am, Uy, yung salad sa amin, pwede. nag-resell. Reseller. May reseller kami from Naga. aha. Tapos, nagpa-collect lang kami ng order. Sabi ko, collect ka tapos schedule mo ganitong araw. Oo nga. So, di-deliver namin. Pwede nga Opo, yun. ganun yung ginagawa namin. Ngayon, before kami pumunta, ma'am, dinaanan namin yung reseller namin from Santo Domingo. Dinala namin yung... Dinideliver niyo po, pero in Opo. bulk orders. Opo. Kumbaga. Ayun, Nagko-collection galing. ng orders. Sa atin, ilan tayo sa office? Sa 14 po ba, pwede na kayo mag-deliver? Pwede ma'am pag ano Pwede po. na. ma'am. So, lahat tayo magsasalad and din-order tayo. Ayan ma'am, pinamam. yan po. Sa inyo na po Ay! yan ma'am. Ko, hindi po kami pwede tumanggap ng gifts. Ayan. Kasi free po ito. Ayan. So, free service natin ito sa mga negosyante. Ayan. So, ma'am, isang tanong pa po. Ngayon nga, yung sabi ko, napadating yung crisis. So, ang sabi nyo, hindi kayo mag-iiba ng quality, ng Opo. quantity ng serving. Medyo taas price. And we will understand you po, kaming mga consumers. Kasi, fair naman po yon kasi sobrang taas yung gasolina, halos ilan yung 'di ba, yung gas, yung LPG, grabe yung itinaas. And maintindihan naman yun ng mga consumers. Kaya please, tigilan na sana nila itong giyera na ito ng mag-back to normal na ang buhay nating lahat and umunlad palalo yung mga negosyo. Hindi ko tuloy masabi ngayon na gusto ko magbukas ang lahat ng negosyo kasi parang sobrang risky po sa panahon ngayon na mag-open ng business. Pero may mga kilala akong nag-take ng risk pa rin. And mga happy pa naman sila sa result. So, anyway, if na-inspire pa rin po kayo and na-motivate kayo to open your business dahil sa aming kwentuhan dito, do it po. Sabi nga, umpisahan mo na, kailan ka pa mag-uumpisa. Go lang ng go, try lang ng try. Malay nyo naman pumatok, diba? Ayan. So, anong sikreto ni Sir sa kanyang pagluluto para masarap ang siniserve natin sa tao? Meron po ba kayong secret? With love. With love! Yun yung palagi niya Ayun. po sinasabi kahit sa mga staff Cook namin. with love. Opo. Ayan. So, lagi, ayan. Siyempre, sino ang love ni Sir? Si Ma'am. Ayun yun. Lagi siyang inspired everyday to cook. Kasi, andyan si Ma'am sa tabi niya. And, yung quality naman, Sir, ng freshness ng food, paano po natin sinisigurado yun, Sir? Yung sa salads namin, ma'am, everyday talaga, fresh yung piniprepare namin. So, sa store namin sa Tabaco, freshly made siya. Pag may umorder, sa kagagawa ng salad.
Tapos, pag meron kaming stall, for example, ngayon meron kaming stall sa New Road sa San Vicente. Madaming mga nagtitinda din doon. Dinadala namin yung salads. Tapos, if in case na napadami yung, konti yung pumunta doon, napadami yung prepare namin na salads, hindi na namin yan siniserve tomorrow. Ayun, Ang so ginagawa super namin, fresh. ma'am, pinopromo namin siya. Kesa masayang. Oo, kesa masayang. Discounted price lang pag hindi Opo. naubos. Ay, batiin lahat. Hi, Russell, kabatch ko yan. Ang napakagandang si Rosella. She's watching. And Sir Romeo. Ayan, thank you for watching. Sir Romeo, Diane Dante, and Russell Vicencio. Si Rosella. Ayan, classmate ko. Maganda. Hello. Ayan. So, nakakatuwa na laging fresh. And yun ang offer ninyo. And yun ang promise ninyo. Always fresh. So, ano pong advice niyo sa mga business owners, lalo yung mga nasa food business? Ano yung mga dapat nilang ingatan? Ano yung mga dapat nilang iwasan? At ano yung dapat pa nilang pag-igihan? Opo, pagdating po ma'am sa food safety, kami, we accept na sometimes po nagkakaroon din kami ma'am ng negligence, pero kumbaga, bihira siya mangyari. Siyempre yung sa cleanliness ng siniserve, may naka-encounter na din kami ng negative feedback, pero yung feedback na nakukuha namin is lesson para sa amin na mas pagbutihan pa namin yung ginagawa namin. So, kaya sa mga staff namin, palagi namin ini-encourage na mag-practice ng yung cleanliness, yung hygiene pagdating sa work po. Oo, minsan may masela, may nalaglak na isang strand ng buhok, feeling nila contaminated na yung food. Ako, I don't care. Parang sa akin, hindi naman ako big deal yun. Pero sa iba, pwedeng ganun. Ayan. So, yun. Number 1, sa food business, yung cleanliness, freshness ng food. So, dapat siguro laging naka-bonnet, or naka-mask, or naka-hairnet, bonnet, hairnet pala. Para sure lang, kasi di naman maiwasan minsan, may malalagnag na buhok, kung ano. Di natin alam kung kailan, ayun, no? So, yan. Maganda yon na may proper training kayo sa inyong staff about food safety and security. And ano naman po ang brand promise ninyo, ma'am? Like, pag sa Kuya Dave, kayo kumain, ano yung promise niyo sa customers? Yung namin, ma'am, is yung siniserve namin talaga is with quality. With quality. Ayan. Wala po ba kayong tagline gaya ng ibang business? Wala pa? Wala po. Wala pa. Ayan. So, ano po ang mga, di ba sabi nyo nga, may mga struggles din, may mga na-encounter din kayong difficulty sa business. So, paano nyo naman po nalampasan yon, mas naging napabuti ang inyong ginagawa? Ano yung mga struggles na na-overcome ninyo na pwede nyo i-share sa ating audience? Pagiging kami, yung palagi kong inaano sa kanya na maging optimistic lang kami palagi. Positive thinking lang. Laging naka-look forward ka lang sa yung possibility na kahit tumina yung sales natin ngayon, hindi siya, kumbaga, huwag kang panghihinaan ng loob. So, kumbaga, ma-overcome natin yan. And paano po yung mga days na medyo mahina? Anong ginagawa ninyo para hindi kayo mag-isip na isara na natin to, give up na? Isip pa rin, ma'am, ng kung anong pwedeng mai-offer namin. Yung tulad nga nung nag-start pa lang kami, sabi ko sa kanya, continue lang tayo kasi meron naman tayong backup plan na kaya pa naman natin i-sustain yung funds. Tapos, sa ngayon, dahil dumadami na din po yung customers namin, yung mga clients namin, palagi din kaming may sinisave para sa emergency fund. So, importante na dapat lagi may puhunan at may emergency fund. And kayo po ba ay nag-i-innovate din? Parang binabago-bago din ninyo yung nasa menu at nag-a-adapt kayo sa hinahanap ng tao? Opo, kung ano po yung suggestions ng mga customers or yung clients namin, nagdadagdag kami. Tapos like may bago kami ino-offer. For example, ngayon, summer, instead, like, yung iba, diba, yung mga desserts, ganyan, sweets, kami naman, dahil nag-offer kami ng mga healthy and fresh, meron kami bago yung creamy fruit mix. Yung nakita yung ko. Fruits na, may parang dragon fruit. Opo. Tapos may mango na
napakadilaw. So, alam mong pure mango ang gamit ninyo, fresh, no? Opo. Nakakatuwa. Mm-hmm. Ayan, Tsaka orange. yung mga fresh juices namin. Fresh Talagang juices. hindi kami gumagamit ng mga Artificial powder. powder. Or apo. So, yun ang Talagang promise ng Kuya Dave Food House pag nag-order kayo ng dragon fruit juice, fresh, hindi powder. Minsan na-upset din ako pag ganun. Kasi titingnan ko yung price. Ini-expect ko fresh. Pagdating sa powder, nalulungkot talaga ako. Ay, Well, kasi anyway, siya, ma'am. may carrot juice din. Opo. Sobrang refreshing yan. So, nakakatuwa po. And ang ganda ng mga tips na nakuha namin sa inyo today, gaya ng mag-text pag nag-aaway, pag partners, para hindi humahaba at tuloy-tuloy pa rin ang trabaho and yung business di magiging apektado. And, yon, sabi nga po ng Kuya Dave, lahat ng food nila ay guaranteed na fresh, good quality, and masarap. So, swerte ang mga taga Tabaco City. Go na po kayo dyan sa Kuya Dave Food House at saka yung mga malapit sa kanila. And, sabi nga nila, they offer din food packs. So, kung ikaw ay reseller and tingin mo naman ay marami kang mabibenta na mga food nila, collect orders and i-deliver po ni ma'am sa inyo. So, anywhere you are, hindi lang sa Albay, nakarating pa sila pala ng Naga. So, ipagpatuloy niyo lang po ang maganda ninyong nasimulan. Ayan, hello Sir Jess Corpus. Thanks for watching. Ituloy niyo lang po yan and ituloy niyo ang magandang partnership ninyo sa business and ituloy niyo ang pagiging positive thinker ninyo and yung believe ninyo sa inyong siniserve na mga food. And I can see you going farther pa dito sa inyong journey sa pagbibusiness. So, sige na po ma'am. If meron kayong mga gustong pasalamatan ng mga tao na tumutulong sa inyo or nakatulong sa inyo sa business, go ahead po. This is your chance na i-shout out sila and i-invite nyo na rin ang ating viewers sa inyong Kuya Dave's Food House. Okay po. Una, syempre papasalamat kami kay Lord kasi kung pinanghinaan kami ng loob, siguro hindi namin mapoproceed na mag-grow yung business namin. Secondly, nagpapasalamat kami sa mga staff namin kasi hindi namin magagawa ni Dave lahat kung walang support from our staff and also sa family namin. And thank you din po sa mga vloggers na kahit po hindi kami nag-i-invite, kusa po pumupunta dun sa store namin to feature our products, yung mga siniserve namin. Thank you po. Isang shout out po kay Lakwachero Irigenyo kasi siya yung isa sa mga vlogger na pumunta doon sa amin ng yung nakapagpataas ng opo, yung pumunta siya ng nakilala ko siya, hindi siya like yung nagsabi na vlogger ako ma'am ganyan. Basta pumunta lang siya as as a regular customer. Tapos luckily nandoon ako. So nakita ko siya, tapos ako nag-offer, tapos sabi ko, sir, it's okay po na ganito kasi napaka-thankful ko na bumisita kayo dito sa store namin. Tapos nagkasunod-sunod na po, may mga ibang mga vloggers pang pumupunta doon sa store. And yun po, thankful kami sa kanila. And then sa mga regular clients namin na nag-order sa amin ng mga food packs, food tray, yung iba kasi ma'am, kumbaga talagang napaka-low-key nila, ayaw nilang i-feature, pero talagang umu-order sila ng umu-order sa amin. So, thank you so much po sa pag-trust na kami po yung mga nagsiserve, yung official na nagsiserve ng food in every occasion po sa kanila. Yun. Ikaw, sir, meron ka rin po ba gustong banggitin? Yun na po, nasabi na. Nasabi na niya lahat. Yung suppliers. Nasabi na kukunan niya. Ayan. Tango na lang si sir. Ayan. So, sige po. Ikaw na, sir, ang mag-invite sa kanila sa inyong business. Yung mga gusto po palang makakain ng mga salad namin, mga foods, punta lang po kayo sa Tabaco City, sa Kuya Dave Food House. Thank you po. Ayan, napaka-shy talaga ni sir, Ayan, so thank you. I know you're very busy kayong dalawa sa inyong business, pero napagbigyan nyo kami dito sa
aming programa. So, isang malaking pasalamat po sa inyong dalawa. And sa inyo po ng mga Albay business owners, we love you and we want to help you. And ipopromote po namin kayo. Ito po ay totally for free. I-take advantage nyo na po itong aming platform para po mas ma-promote natin ang inyong negosyo. So, thank you again. And thank you po sa inyong lahat sa panonood ng 148th episode po ng Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. See you again on Monday sa isa na namang Business Talk. I am Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay. And ang bisita po natin ngayon is si Ma'am Marivic B. Bongalbal and si Sir Dave Mark Kanya. Thank you so much and hope to see you again on Monday po. Again, this is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel E. Rosal with the help and support of the Albay Provincial Information Office. Pinapagamit nila sa atin ito. Napakaganda nilang studio. Thank you Sir Marte Gonzalez and to Sir Chad. Ayan, Sir Richard Bobbies and sa mga staff ko sa Ladipo, si Ms. Nancy, napakasipag. Ayan, nandito si Grace and andito si Nats. Ayan, so thank you so much. Si Nef, I'm sorry. So thank you again. See you again on Monday. God bless you po. Enjoy the rest of the week. Bye-bye po. Bye. Disclaimer. The views, opinions, and statements conveyed by the guest in this program are solely their own and do not represent the views, opinions, or positions of the host or the entire provincial government of Albay. The content discussed is based on the guest's personal perspective and experiences. Any references to specific individuals, locations, or events are purely coincidental and are not endorsed, predetermined, or influenced by the host. The host and the provincial government of Albay do not assume responsibility for the guest's expressions or any potential misinterpretations thereof.
It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 148th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel E. Rosal. And today is April 15, 2026. We are broadcasting live here at the Albay PIO Net TV. Ako po si Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, ang Local Economic Development and Investment Promotions Officer ng probinsya ng Albay. And lagi po namin itong ginagawa dito sa aming programa sa Ledipo na nag-iimbita po tayo ng mga business owners para po malaman natin ang kwento behind the business. Yung pag narinig natin ang pangalan ng negosyo nila, we will have a deeper appreciation kung ano ba yung mga naging struggles nila, naging challenges, mga pinagdaanan nila para lang po maiput up itong negosyo. And by listening to their stories, mas maa-appreciate po natin ang efforts ng mga negosyanteng albayano. Yes, you heard it right po. Itong programa namin ay bukas para po sa lahat ng albayano na may BIR registration, may DTI registration, at may mayor's permit po. As long as compliant po kayo sa lahat ng yon, you can get in touch with us and pwede po kayo na ang susunod naming guest dito sa Ledipo Business Hour para magkwento ng inyong mga pinagdadaanan bilang negosyante and para po mas maintindihan ng mga nakikinig ang mga pinagdadaanan ninyo as business owners. So, kapag naman po kayo ay naging guest namin dito sa programa, kayo po ay ma-feature sa aming mga business magazines na ipiprint. Nakadalawa na po kami. Malapit na po kaming mag-print ng pangatlo. And you will be invited po sa aming mga trade fairs. Kapag meron po kaming mga trade fair, i-invite po namin kayo. And kapag may mga pa-training po kami sa mga business owners, kayo po ay iimbitahan din namin. This is all for free. Ayan, ito yung aming first edition ng Ledipo Business Magazine. Di namin nadala yung pangalawa. Magpe-print na kami ng pangatlo. Baka kasama na doon ang kwento ni ma'am. And yun po. Bago ko po ipakilala sa inyo ang aming special guests for today, they're all, galing pa po sila ng Tabaco City. Dumayo po dito sa Legazpi para po kwentuhan tayo. Gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano ang aming mga mission and vision at kung ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina dyan sa Ledipo Albay. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors.
And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat, April 15, 2026. And ito po ang aming 148th episode ng The Ledipo Business Hour. Ayan, as promised po, maipapakilala kami sa inyo ng mga business owners. Sila ay from Tabaco City pa. Ang kanilang negosyo ay nasa Llorente Street, Kinale, Tabaco City. Sila ang nagmamay-ari ng Kuya Dave Food House. Join me in welcoming po Mama Rivic B. Bungalbal and Sir Dave Mark Kanya, partners and business owner po nitong Kuya Dave Food House. Good morning and welcome to the program po. Good morning. Ayan, magandang umaga. Ayan, kwentuhan niyo po kami, ma'am, tungkol sa inyong negosyo, Kuya Dave Food House. So, bakit po ito ang naisipan ninyong ipangalan sa business? Bali, dalawa kasi ma'am yung story behind Kuya Dave Food House. Yung first, nagkakilala kami as, ang tawag ko talaga sa kanya, Kuya Dave. Before kami naging couple. Tapos, Naku, maraming nagumpisa dyan sa pakuya-kuya. Okay, sige po. Tapos po, sabi ko, yun yung ipapangalan natin. Kasi, aside from, yun nga, yung story namin as partner, kilala din siya sa Tabaco as Kuya Dave. kuya ng lahat, si Kuya Opo. Dave. Ayan. Si Kuya po ba ay isang politician? Or Hindi po. hindi naman. Talagang kilala lang sa Tabaco, no? As Kuya Dave, mabait ito siguro si Kuya Dave. Kaya kilala ng lahat. Ayan po. And then, ma'am, anong nangyari? Tapos sabi ko sa kanya, yun na yung gagamitin nating name. Sabi ko Kuya Dave Food House kasi yung hindi tayo mag-i-stick sa isang specific food lang, ganyan. Sabi ko kasi aside nga yung nag-boom yung name namin through our salad, nagpapa-order din siya ng mga food, ganyan. So sabi ko, parang scope lahat. Kaya sabi ko, Kuya Dave Food House na lang yung ipapangalan natin. Oo, hindi gaya na pag sinabing tapsilogan, expected na ng Opo. tao na tapsilogan, mga silog meals ang nandyan. So, kaya hindi nyo ginamit yung ganong concept. Pwede namang Kuya Dave Salad House, di ba? Opo. Pero, naisip nyo na marami pang pwedeng i-offer aside from salad. So, general na lang, Kuya Dave Food House. Ayun. Okay. And kailan nyo naman po inumpisahan itong negosyo? Na-establish namin siya last 2023. So, yung first physical store namin is last June 2023. So, pa 3 years na po ang business. Pero nung umpisa kami nun, ma'am, sa sa bahay. Online. Online selling. Nagpapa-order lang. Kailan kami. Pandemic. 2019 to 2020. Opo, siya, nagpapa-order na talaga siya. Mga Pero, food train. pero hindi siya consistent. Tapos, nung nag-meet, kumbaga nung nagkakilala kami, deeper, sabi ko sa kanya, let's start a business na yung sa atin. Kasi usually, may mga friends kasi siya na gustong makipag-business partner sa kanya. Sabi ko, why not tayo na lang? Ayun. Tapos, nung una, siya, yung parang, hesitant siya kasi iniisip niya paano natin sisimulan, wala tayong malaking capital, ganyan. So, ako yung nag-encourage sa kanya na sabi ko, kahit wala tayong malaking capital, pwede natin i-pursue yung business. Okay. So, ibig sabihin, online muna and Opo. maganda yung parang mga comments, nire-recommend kayo and then pasa-pasa ng information na masarap yung luto. So, kaya nag-isip na kayo to open a physical store. Parang ganon. Nung mag-start na ako sabi ko sa kanya, kaya natin tong i-sustain kasi nung start of 2023, bumalik din ako sa pag-work. So, nung nag-work ako, sabi ko, sige, magtatandem tayo in business. Ikaw mag-focus doon sa business. Ako naman yung mag-finance para doon sa business. Ayan. Tapos sabi ko, tingnan natin kahit magkaroon ng ups and downs. Sabi ko, kaya natin i-sustain kahit paunti-unti kasi meron naman akong trabaho. So, sabi ko, mag-grow pa din yung business. So, dito talaga ito yung patunay ng nung sinasabi na in every
successful man, there's a woman behind. Ayun. So si ma'am yung nag-push kay sir at nag-inspire and motivate kay sir na ituloy na. Umpisahan na ang physical store and ito doon na to, sabi ni ma'am. No? Ayan, ang galing. Full support talaga pala si ma'am Marivi kay sir. Kasi hesitant po talaga siya nung first. Sabi ko, andyan sa'yo yung skills. Ako naman, ever since, napaka-business minded ko talaga. Sabi ko, in the future, gusto ko magkaroon ng sariling business. Tapos nag-come up na, yun nga, nag-match kami doon. Sabi ko, i-try natin na mag-start ng business na ganito. Baka, sabi ko, baka mag-grow tayo, ganyan. Tapos yun, luckily, ngayon na, pa 3 years na kami, talagang nakita namin yung difference from previous to Nag-uumpisa pa lang. Opo. Tsaka ngayon. Opo. Ikaw ba ma'am ay nakuha ni sir dahil sa kanyang mga masarap na luto? Opo, Ayun, nagpo-order sabi na nga kasi siya. ba? Ayun talaga. So, hindi lang a way to a man's heart is through the stomach, pati pala a way to a woman's heart is Yes, through the ma'am. stomach. Nakita mo sa Applicable ano? din pala yun. Talagang, Nakita sa katawan. ano yun? Sir, wala ba tong mga nilagay kang secret ingredient? Ayan. So, nakakatuwa. Grabe yung believe mo sa products ni sir, ano ma'am? And, ayan, nakikita ng ating audience na nasa harap yung samples ng kanilang mga salad. So, ibig po bang sabihin ito ang parang pinaka-sikat na nasa menu ninyo ay itong mga salads po? Yung salads namin, ma'am, nakilala siya 2025. Yung una kasi, ma'am, in-offer namin, yung first na store namin na inopen, yun yung mga silog, mga lutong bahay, na ulam. And then, nagkaroon kami ng chance na yun nga, yung sabi ko sa kanya, ako yung nag-i-encourage sa kanya, nagde-decide na, sabi ko sa kanya, ano lang tayo, mag-create lang tayo ng mga product na dapat continuous yung natin, yung business. Kasi nagkakaroon kami nung may times na parang nagkaroon kami ng pag-downfall. Na pinagdadaanan naman ng halos lahat ng negosyante. Opo. Tapos, nung time na yun, sabi ko, hindi natin masussustain hindi natin alam kasi yung pag doon sa mga lutong bahay, hindi natin alam kung mauubos ba, mabibili ba lahat. Risky kasi Opo. yun. Tsaka yung mga food tray naman, not everyday may nag-order. So, Tama. occasionally siya. So, nag-come up ako ng, sabi ko, gumawa tayo ng kakaiba. So, nag-isip ako na sabi ko, if nag-offer ka ng mga delicious food na mga ulam, yung mga dishes na ganito, sabi ko, gawa tayo ng Sige po. ito naman ang mga healthy. Oo, healthy options. Opo. Sabi ko, yun. Tapos nag-try muna kami. So, hindi niya pa nga alam. Ako, nakaplano na ako. Sabi niya, ano yung gagawin? Sabi, ano yung mga pinag-order mo? Sabi ko, mag-ano ka lang? Sabi ko, mag-relax ka lang. Sabi ko, pag nakompleto ko yan, tsaka natin ilalabas. Tapos yun, gumawa na ako ng salads. Tapos nag-try lang din kami online. Nung pag-try namin online, may mga bumili. Tapos, may mga naghanap pa, sabi ko, start na natin to, dire-diretso na to. So, hanggang sa nakilala kami yung Kuya Dave, mas lalong nakilala dahil sa salads. And nung naglagay kami ng stall dun sa Tabaco, sa New Road, kasi wala pa nun yung physical store namin. Naglagay kami sa New Road, dun sa San Vicente, yung parang place sa Tabaco, na maraming mga small businesses na may mga iba-ibang kinikater na mga paninda. Tapos doon kami lalong nakilala. And then may nakadiscover din sa amin from SM na nag-invite sa amin kasi merong exhibit din yung mga small enterprise sa SM. Yun. So, nakakatulong talaga mga trade fairs, Opo. para mas makilala ang inyong products. Ikaw po ba, sir, ay chef o nag-aral ng culinary? Ano po yung background mo? Experience lang. Saan ka po nakakuha ng experience? Hilig na din. Hilig talaga magluto at Opo. kumain ng masarap. Tsaka Ayun. experience from Yung sa kapatid ko po, sister niya. nag-cater talaga. Yun talaga yung chef. May catering business ang kapatid niyo. Siya talaga yung nag-aral sa Tumutulong-tulong ka po Opo, muna sa tulong-tulong kanya. lang muna.
hanggang natuto nahiligan. Nahiligan. Ayan. So, shout out natin si sister. Opo. Ano po ang pangalan ng iyong kapatid? Ate Ses po. Teora. Ayan. Hello, Ma'am Ses. Sa inyo pala natuto si Sir Dave ng kanyang skills. Ayan. So, isa po itong patunay na hindi mo kailangan din na mag-aral, ano? Kapag meron ka namang skills at na-improve naman yung skills kahit walang formal culinary training or pag-aaral, pwede ka ring maging successful sa food business. Kasi yung iba talaga, skills din yung meron naman na nag-aral na nga ng culinary and all, pero pag pinagluto mo na, hindi pa sarap. So, ganun talaga, no? Iba-ibang cases. Pero sa case nyo po, sir, talaga sigurong may skill kayo sa pagluluto. And ikaw naman, ma'am, nagluluto ka rin po ba? Hindi ako talaga into cooking. Pero yung mga tulad ng salads, desserts, may mga idea ako, tas mayroon akong experiences kasi from previous work na nag-start naman ako din sa mababang posisyon, naging service crew, ganyan. So yung mga knowledge na natutunan ko from my previous work, na-apply ko din siya, lalo na sa food industry. Ayun. So, ikaw po ay nagtrabaho sa isang food business din? Opo, before. Bago. And then, yun ang maganda, no? Magtrabaho ka sa, kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, get as much information as you can, Tapos, i-apply mo kapag ikaw na rin yung may sariling negosyo and magiging successful ka. Hindi yung yun, siguro, pag mahal mo yung trabaho mo, no? And then, habang nandyan ka sa trabahong yan, kahit hindi ka minsan masyadong masaya, di ba? Kunin mo lahat ng pwedeng magamit mo in the future, no? Like, kung nasa food industry ka, nasa food business ka, aralin mo yung mga trade secrets, mga ganyan, di ba? Para kapag ikaw naman yung may chance na mag-business, you can do it na kasi marami ka ng alam. So, aside from that, so parang nag-perfect match kayo, no? Si sir na may skill sa pagluluto. At ikaw naman na may experience behind the scene, yung paano magpatakbo. Sabi mo nga, nag-umpisa ka sa mababa hanggang sa tumaas yung iyong position. So, lahat alam mo, no? From the cleaning, maintenance ng pag-prepare ng food, and hanggang sa pag-serve. Siguro alam mo yun lahat. So, ang ganda ng combination ninyong dalawa. Kaya naman tumagal na kayo sa business for 3 years. Ayan, batiin natin. Hi, Baby Cell. Hi, Ate Jo. And hi, Sir James Manlangit. Ayan, thank you for watching. Ayan po. So, ang ganda nito. And then, paano nyo pa po na-improve yung, or meron ba kayong, syempre may experience si Sir sa kusina. Ikaw naman may experience sa pagmamanage and yung paggalaw naman. Ano pa yung mga na-encounter ninyong dalawa na mga challenges na parang hindi nyo in-expect na pwede rin palang maging, problem kapag ikaw ay nandun na at ikaw na yung business owner? Yung sa akin po, sometimes kami din as mag-partner, hindi nawawala yung conflict between us kasi yung sa decision making. So, may tendency kasi minsan na may decision na like siya, hindi niya muna na i-consult sa akin, tapos ganito yung mangyayari. So, nag-uusap kami, sabi ko, dapat yung ganitong decision, bago natin gawin, pag-isipan muna natin. Kasi what if masasayang? Tama. Kasi nung nagkataon kasi na nagkaroon kami ng sunod-sunod na order, especially pag mga holidays, Pasko, New Year. Overwhelming ang orders. Oo. Doon, yun yung medyo doon kami minsan na dalawa nagkakaroon ng conflict kasi parang iniisip niya, hindi niya kayang makater lahat. So, yung on a daily basis na routine namin, parang ano niya muna, parang isi-set aside, isa-sacrifice, tapos dito kami mag-focus ngayon sa mga sa mga panibagong orders dahil holidays. Sabi ko, gawa natin ng paraan na hindi natin masacrifice kasi what if mawala yung client. Ayan. So, nung nagkataon nun, Tama. Nagkataon nun. Sayang ang clients. Oo. Sabi ko sa kanya, nangyari nga yun. Tapos, yun nga, doon nagkaroon ng pagkakataon na nag-create ako ng etong salad na nakilala siya. Kasi humina na yung namin.
humina yung sales namin. Grabe, kasi ang nawalan ganda kami ng kulay ng mga food ninyo. Opo. Ang daming green. So, parang ang healthy talaga. Opo. So, sir, talagang aminado ka ba, sir, na talagang laking tulong si ma'am sa business? Ano? Grabe si ma'am, oh, talagang push, go, ganun ang ganun, ano? Kung wala siguro to si ma'am, naku, sir. Ayan, nakakatuwa yung inyong partnership. Paano naman po kung meron kayong LQ? Ano po, pag may ganun kami, ma'am, pag sa like personal, hindi namin, kumbaga, gagawin niya pa rin yung yung sa negosyo, gagalaw pa din siya. Ako naman, nasa trabaho, pero yun nga, nag-uusap na lang kami. Ang hirap nun na, paano niyo po yung ginagawa? Di ba? Hindi mo naiiwasan minsan, kahit magkakapamilya nga, mayroong mga misunderstandings. Pwede ba yun na one day, ay, ikaw bahala dyan, yung magluluto. Pwede ba yun pag nagbi-business? Minsan pag ganun, minsan na siya, Nag-walk out bigla si sir. hindi siya ma'am nag-walk out. Hindi pa parang naman. Hindi na, siya, Ang hindi siya, gagawin natin pag may nag-walk out bigla. hindi na siya motivated pag alam Oo. niya na like galit ako, ganyan. Tapos nasa office na ako noon, tapos Affected ba yung lasa ng pagkain kapag ganon? hindi naman ma'am. Hindi naman. Ako ba? Well, bigla na paisip. Ayan. Oo. Tapos, di ba, mahirap yun kapag Apa. medyo merong di ba, hindi kayo nagpapansinan sa kusina or di ba, And naman kami, ma'am, nakakatuwa. actually, talaga, magkasama na pag nagpe-prepare. So, kasi, kailangan separate ang personal kapag may business, So, pag nag-aaway kami, through lang po. Through text. Ang maganda yun. Kasi Bigay natin advice yun sa mga negosyante na partners na kapag kayo ay hindi nagkakasundo sa personal na bagay, pero may negosyo kayo, kesa pag minsan, di ba, nagkatitigan lang, lumala yung away. Minsan, nairapan ng konti, talagang may pa-walk out na. Mag-away daw kayo through text. Di ba? Bagong advice yun sa Hindi mga kasi kami magkasama. Ako, proceed na ako ng office, itutuloy ko yung araw ko. Siya naman, tuloy niya yung kusina. Sabi ko, pag hindi ka gumalaw, customer yung mawawala. Tomo, Ganun. oo, laking bagay yan. Kaya yung mga may business dyan na mga magkakapamilya, yung mga may negosyo na lovers and partners or couple, ayan. So, tandaan nyo yung mag-away kayo, text na lang daw para mas madali. Ayan, ayun, nakakatuwa namang advice yun. Mag-away kayo through text. Sige, anli kayo dyan. Tsaka Mag-text yun lang din, kayo. ma'am, din kasi kami, hindi kami yung, ako din, hindi ako yung partner na matalak pagdating sa conflict. Mag-ano na lang siya, mag-aalis siya, like, magpapaano siya ng, magpapalamig siya ng ulo, tapos, hindi mo na kayo mag-uusap. Hindi mo nagagatungan. Opo. Kumbaga, ayan. So, bagay nga kayong dalawa, no? Perfect match kayong dalawa. Nakakatuwa naman. So, ikaw, sir, siguro 3 years, wala na siguro yung duda mo sa sarili mo and sa products mo, sir, ano? Kasi nakapag 3 years na kayo at na-motivate ka na ni ma'am. So, ano po, sir, yung masasabi mo na bestseller mo, and ano yung mga produktong binabalik-balikan, and ano yung secret ninyo sa business? Bakit yung meron kayong return ng customers? Mahalin mo lang yung ginagawa mo. Tapos, sabi naman ma'am, bestseller. bestseller. Ano kasi Marami. ma'am, iba-iba kasi yung mga favorite ng mga regular customer namin. May customer kami na eto yung niya talaga, favorite niya sa mga piniprepare ni Dave. Tapos may iba naman ganito din yung favorite nila. So, kaya hindi niya masabi kung alin yung talagang Pinaka-paborito. Marami. Kasi lahat Marami. naman masarap. Lahat masarap. Perfect. Opo. Yan ang gusto ko sa isang kainan. Yung lahat masarap, uuwi ako nakangiti. Kasi minsan, kapag hindi lahat masarap, parang, yung ganito, hindi ko gusto, yung ganyan, okay. Pero kapag lahat masarap, uuwi talaga ang customers yun, nang nakasmile talaga yan. Kasi sabi, di ba, yung pagkain sa restaurant, isang full experience, no? So, pasado na kayo sa 5 senses sa tingin ko kasi very tempting and appetizing ang inyong mga tawag dyan, presentation ng food. And sabi nyo, binabalik-balikan, so for sure masarap. And naamoy ng staff ko kanina habang nilalagay dito, ang bango daw. Ayan, so 'di ba dapat yung lahat ng senses ng kumakain
napapahappy natin kapag tayo ay nasa food business. So, kita nyo naman. Ayan, pakita natin. Ano po ito? Mango sticky Green rice screen kasi po. tayo. Mhm. So, ito, green na sticky rice. Mango sticky rice. So, you Opo, have yung- mangoes and colorful na mga sticky rice and may sauce. Ano po itong sauce? Special yung ano po siya ma'am, inspired from parang Gata. Thailand na Mm. yung Thai mango sticky rice. Ayun, sticky rice. Sikat siya ma'am na ano ma'am sa Thailand. Sa Thailand. So, hindi na natin kailangan pumunta ng Thailand para lang makatikim ng masarap na mango sticky rice dahil meron po dyan sa Kuya Dave Food House. Ang swerte naman ng mga taga-tabako. Ito po, anong salad po ito? Kani salad po. Kani salad. So, nakikita ko meron ditong lettuce, mango, corn, shredded, ano na? Yung Meat. ano po, Shredded crab meat. Meron ding nori. yes po. And then may special sauce. Ano pa yung hindi ko nabanggit na nandito Yung sa ano salad? po, May egg? wala ma'am. Yung Walang may egg. egg po is yung fresh garden. Mm-mm. Ang nasa ilalim niya din ma'am is yung cucumber and carrot strips. Cucumber and carrot strips. So sa mga nabanggit ko, alam niyo nang very healthy itong kanilang kani salad. At iba-iba palang salad ang dala ni na ma'am. Ito naman ang nakikita ko po dito para sa inyong kaalaman ay avocados, corn, cucumber, lettuce, and ano pa po? Yun ma'am, yun yung ano. Ayun. So, kung ayaw nyo ng shredded carrots, ito yung option for you. Ayan, avocados and Sa mga corn, avocado lovers po. cucumber sa mga avocado lovers. Ano namang salad po ito? Avocado salad ma'am. Avocado salad. Ano Yan. lang yan ma'am sa amin, seasonal. Pag nasa season yung avocado, Oo, ino-offer namin. tama. Oo. And ito naman, merong Chicken. croutons, chicken, lettuce, Salad. tomato, Yes ma'am. cucumber, and ano pa po ang Yung lettuce yung nasa ilalim. lettuce ang nasa ilalim. Chicken Ayan. Caesar salad. Chicken Caesar salad. Uy, ang sasarap naman nito. Uy. Tuna. Yes ma'am. Tuna, cucumber, tomatoes, lettuce, Yan din. Tapos yung Japanese tuna noodle. salad. And then, meron tayong isa pa. Garden. Fresh garden. Yan yung first Pinaka-colorful ito sa lahat. Opo. Yan yung Oh. first na nilunch namin nung na salad. Ang ganda, tingnan. Ano po fresh garden salad. Opo. Ang ganda-ganda, tingnan nyo. Kaya lang may green, naka-green screen tayo, kaya medyo. Ayan, so, mango. Lahat ng favorites ko nandito. Mango, cucumber, may grapes, may... Ito yung gusto ko dito. Opo. Yung sa mga kagaya kong hirap na hirap ngumuya at sumasakit na ang ngipin. Yun ang ayoko minsan sa salad, yung makakapalang slice ng carrots, tsaka nung, ano to? Ano yan ma'am, singkamas. Singkamas. Nahihirapan akong kagatin, nahihirapan akong nguyain. So, minsan tinatabi ko siya, nanghihinayang naman ako. Pero kayo, you made it really super fine and Opo, madaling strips. kagatin. So, I Opo. love this talaga, yung ganitong klase ng salad. And then, avocados, tomatoes, wow, meron pang papir, Opo. and then, corn and egg, and nako, napakasarap. Minsan mo merong strawberry yan. Pag may Wow. supply kami ng strawberries, nilalagyan din namin siya. Uy, grabe, ang sarap. And how much naman po itong mga salads ninyo? For only 120 Ang bigat, pesos, ma'am. Mabigat siya. So, mabubusog ka talaga dito. Hindi siya hangin, mabibigat ang kanilang salads. So, lahat po ito 120 pesos. Yung avocado po is 130. Napakaganda, napaka-colorful. 100? 120 ma'am yung ibang salad except yung avocado. Yung avocado is 130 po. Medyo pricey yung avocados. avocado, opo. Ayan. So, sa mga natakam na nandyan lang naman sa Tabaco City, ayan, ilalagay natin dito sa harap. Bumili na kayo, pumunta na kayo. Open po kayo ngayon? Apo. Ayan, sa David's, sa Kuya Dave Food House. Ayan po. So, nakakatuwa ang kanilang mga salads. So, ito rin, mango sticky rice. Hindi na kailangan pumunta ng Thailand para lang makatikim nito. Nasa Tabaco lang po.
pwede na kayong mag-enjoy ng mango sticky rice. Hindi So, kami nakadala ng fresh lumpia, ma'am. Kasi ay, yung favorite fresh, ko yun, fresh yung fresh lumpia. Yung may mani? Yes, ma'am. Mm. Sometimes wala kaming na out of stock kami ng ng Magkano ingredient. naman po ang fresh mahirap pumanap ng ubod doon. Opo, yun, Mm-mm. ma'am. And magkano naman po ang 150, bali tatlong malalaki ng lumpia siya, ma'am, sa isang ganito din po. 150, tatlo. So, parang 50 pesos each. Not bad. No? And then, yung wrapper ay nasa, yung ano po, yung ginagawa talaga na Opo. Black. wrap. Ayun. So, nakakatuwa. Sa mga natakam, pero wala sa tabako, or meron pa po ba kayo ibang branches o sa tabako lang talaga yung ninyo, physical store? As of now po, nasa tabako lang muna kami. Previously, meron kami, ma'am, sana nung sa SM tsaka sa Ayala. Pero, natapos na din, ma'am, yung exhibit namin. Pag may exhibit, Opo. nagpa-participate kayo. Opo. Ayun. So, Yun yung darating sa program. Saan po, sir? Hindi pa natin sure. Yung Ayun. may nakita kasi kami, ma'am, na parang merong yung sa terminal, pero pinapa-sure ko pa dun sa admin namin kung ano ba yun, legit or matutuloy. Opo. Sige. So, sabi niyo you cater na to events, ano? So, gano'n na po kalaki yung pinakamalaking event? Ilang packs na po ba ang na-serve ninyo? O kaya ninyong i-serve maximum? Dati po, yung sa SM po, yung food pack, 700 pesos ba yun? 700. 780. Opo, kasi Ang umorder galing. sa amin si SM, yung isang department ng SM, sa department store po, if I'm not mistaken, umorder sa amin ng parang 700 plus na food packs. Mhm. Tapos, meron Mga din, po, mga mga school, mga pag Mga time ng mga schools. pag JS. JS Prom, may mga activities sa school. Tapos mga events like sports, yung sa running, kinukuha kaming official food supplier Food supplier ng mga events, organizers and mga organizers. players po. Ayan. So, sa mga may events, upcoming events, baka gusto nyong i-consider ang Kuya Dave Food House. Sila ay may number po na pwede niyo tawagan 0912-931-8777. Pwede niyo i-rewind ng i-rewind dito hanggang makuha niyo yung number. Again, 0912-931-8777. Hi, Mami Dikay. Good morning. Hi, Linlin. Thank you for watching. Ayan. So, 700. Pero can you do more than 700 po? Kaya? Yes po. Ayan, sige. So, mga big events. And gusto nyo ng healthier options. Gusto nyo na salad ang iserve. Lalo yung mga sporting events, no? Yung mga sports. Ayan, syempre, hinahanap nila mga healthy food. So, ayan. Consider nyo po ang Kuya Dave Food House. Kita nyo naman ang sasarap ng mga salad sila. And aside from the salad, sabi nyo nga, lahat ng food ninyo masarap. Ano-ano pa po ang in-offer ninyong binabalik-balikan talaga ng inyong mga customers? Yung mga food trays po, ma'am, na for party trays, ganyan po, na in-order sa amin. Ngayon, yung latest ngayon na cater namin yung mga nagsiswimming sa amin na nag-order ng mga foods. Tama. No need for Oo. preparation na sila. Yes. Tapos, pag may mga birthdays, ano pa? Nakaka-stress kaya yun. Opo. Yung magsiswimming ka na, magpa-party ka na, magluluto ka pa, pagdating mo dun sa okasyon, pagod ka na, haggard ka na, wala ka ng energy. Opo. So, very practical yung mag-order na sa mga kagaya yung suppliers. Ano? So, ayan. Ano po itong mga food na naka-flash sa screen natin? Yan, ma'am. Iba-iba. Merong Pork caldereta, Opo. chicken saltfish, Mhm. fried chicken, lumpia, and Barbecue po ba yung nasa Barbecue dulo? po. Mhm. And puto? yung mixed veggies ata. Yung mixed veggies. Ayan. So, kita nyo naman sa screen. And ang lugar ninyo ay napaka-cute. Opo. So, napaka-aesthetic. Ayan. So, ilan naman po ang maximum na kayang makaupo sa loob ng inyong pwesto?
Siguro mga maximum of 12 po, ganyan. 12. Maliit lang kasi talaga siya. Pero, nasa, ano mismo siya, nasa city mismo, katapat lang nung City Hall ng Tabaco. At marami na akong nakitang vlogs about your place. Talagang Opo. sobrang tuwan-tuwa sila. And kung isang talon lang ang Tabaco from here, siguro, customer nyo rin ako lagi. Ano po yan? Parang napakasarap naman po niya. Tuna sandwich po ito. Wow! Opo. Tuna sandwich na parang yung tinapay ay decoration lang dahil sa kapal ng palaman. Napakasarap naman po nito. Hindi tinipid, kumbaga. And how much naman po ang tuna sandwich na gano'n? Nasa 130 po. 130, apat na triangles na ng napaka attractive sa mata na tuna sandwich, and meron pang mga garnishments yan. Ito po, ano ang Mga food pack na ito? Magkano naman po ang isang ganyan for events and meetings and seminars? 170 po. 170, ganyan na karami. Aba, busog na talaga ang mga bisita natin yan. Minsan merong nagpapa-customize naman sa kanya ng ng food packs. Halimbawa, ito yung preferred nilang ulam, match with ganito. Tapos sa kanya lang bibigyan ng price. I see. Apo. Yan po yung size M. Ayun. So, pwede i-customize depende sa budget ni client. Apo. Nakakatuwa. So, kapag sinabi ko ba, naku, 150 lang naman, kaya pa rin. Opo. Ang galing naman. And then, ngayon po, nararamdaman nyo na po ba yung pagtaas sa mga bilihin at presyo? And naapektuhan na po ba yung negosyo ninyo? Opo, ramdam po, ma'am. Ramdam na. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin, ano? So, sana tumigil na sila kasi isa talaga sa industry na super affected nitong nangyayari sa buong mundo ay ang business. Opo. Ang business industry, ang business sector, isa sa mga talagang makakaramdam ng blows nitong nagaganap na ito. And paano naman po kayo nagpe-prepare as business owners dito sa, kung hindi pa sila tumigil, di ba? Paano naman po kayo nagpe-prepare and how will you adjust? Yung iba kasi, ang gagamiting technique daw ay paliliitin ng serving size ng food, or yung iba naman, medyo magtataas ng presyo. At marami na akong nakikitang announcements, no? Sa mga Facebook pages ng mga negosyante na we will not increase the prices of our food. Pero for sure yun, parang medyo kukontian nila yung serving dyan. Kasi didiskarte nga, paano naman mabubuhay ang negosyante, no? Or, kung hindi man yun, baka nga I-increase na lang ng konti, ma'am. Kaysa Ayun. bawasan mo yung quality ng food. Mabababa kasi yung quality. Ayun. Tsaka, ang kinaganda din po sa amin kasi, ma'am, is siya mismo yung nagmamarket. So, literal na nagmamarket. Opo, siya mismo. Kumbaga, Palengke, Opo. sir. Ayan, ang galing. Kumbaga, hinahanap niya yung mga supplier talaga kung saan siya makakamura. Tapos, siya mismo, hands-on mismo siya kasi sometimes meron din kaming empleyado na napag-uutusan namin if in case, halimbawa, ngayon, nandito kami. So, May trusted na Opo. kayo. Meron, pero yun, kumbaga, alam niya din, kahit na may inutusan kaming staff, alam niya kung magkano yun, alam niya yung presyo, alam niya kung sino yung pupuntahan. Kasi yun na yung na-train niya sa staff namin. Na dito ka pupunta, kay ganitong supplier ka pupunta, dito tayo kukuha. Tapos mostly, ang ginagawa niya, like yung night market, mas makakatipid ka doon kaysa pumasok ka ng supermarket na iba yung price I dito see. compared to And nakakatawad sa mga palengke. Sa Opo. supermarket, hindi tayo makatawad. Ano po? So, night market is the key. Ayan. May mga night markets kasi sa sobrang init ng panahon, talagang umuusbong na yung mga night markets anywhere. And siguro, no, yung mga tao din, eventually, mas gugustuhin ng mamalengke ng gabi. O marami na talaga ngayon namamalengke ng gabi. Ayan. So, how important is it po ba na kayo ay tutok sa inyong negosyo? Ikaw, sir, paano mo tinututukan talaga yung mga tao, yung inventory, yung kusina, yung kalinisan, lahat-lahat ng ito, sir? Paano po? Hindi ako kasi, ma'am, puro lang ako pag ano. Sa food kasi Sa siya, food ma'am. lang Sa ako. food lang talaga. Nakatutok siya, ma'am, sa pag-prepare kasi yung quality kumbaga nako-compromise. May mga regular customer kami na pag
naiiba yung luto. Parang alam nila. Alam si- nila na Opo. hindi si sir ang nagluto. Mm-mm. Parang may alam din akong ganito. Di ko na lang din sasabihin. Pero medyo na-upset ako nung parang doon sa branch nila na ganito, iba yung lasa ng food. Nung kumain ako sa branch nila na ganito, hindi kasing sarap nung nandun. Mm-mm. So, nako-compromise. Kaya, naisip nung na-interview ko din na yon, ay hindi pala. May isa akong na-interview na tinanong ko bakit ganun ang nangyari. Sa ibang branch, masarap yung food. Sa iba, hindi. Kasi nga daw, iba na yung nagluluto. Mm-mm. And kapag wala daw system na ginagamit, kumbaga, Opo. sukat talaga ng kung anong ginagawa ni Sir, ma-duplicate eksakto nung ibang cook Mm-mm. na iba talaga yung lasa. Opo. Ayan. So, kailangan, may system, may sukat. Na kahit wala si Sir, ika, sundin mo yung sukat ko. Ayun, yun sa yung mga establish nagbabranch. namin ngayon. Kasi sabi ko, Mm-mm. naka-look forward din po kami na magkaroon ng ibang branch. Pero, yun, pinag-aaralan namin O ng kung paano maayos. hindi Opo. ma-sacrifice. Sabi ni Ma'am Cynthia Buotan, gusto kong bumili niyan at matikman yan na healthy food ninyo. Ayan, Ma'am Cynthia, wag ka na pong magpatumpik-tumpik pa. Kung ikaw ay nasa Tabaco City, punta na po kayo sa Llorente Street, Kinale, and mag-order. Or, may delivery service po ba kayo? Opo, as of now, yung active po namin is nasa Grab. Mhm. Yung sa Food Panda po, wina-workout pa namin. Mhm. Tapos, meron din kami may mga nag-affiliate din sa aming mga group of riders na nag-order. Minsan sa Mga kanila pasabay umorder. pabili. Opo. Mm-mm. Tapos, minsan naman, sa page namin, active naman po yung page namin. Tapos, may mga mag-order, tinatop up lang namin sa mga riders. Ayan, so pwede kayo i-message sa Messenger. Ayan. Opo. Aabot po kaya dito sa Legazpi yung Dito, ma'am, pwede kami mag-schedule as of now kasi wala na po kaming Ay, stall oo, dito. no, pwede. Opo, umabot nga kami Meet ng up, Naga, pick up ng Opo, umabot nga ma'am ng Naga. Umabot ng Naga. Opo, Kumbaga, nagluto kayo nag-resell ng kami. marami and then, Yung ma'am, Uy, yung salad sa amin, pwede. nag-resell. Reseller. May reseller kami from Naga. aha. Tapos, nagpa-collect lang kami ng order. Sabi ko, collect ka tapos schedule mo ganitong araw. Oo nga. So, deliver namin. Pwede nga Opo, yun. ganun yung ginagawa namin. Ngayon, before kami pumunta, ma'am, dinaanan namin yung reseller namin from Santo Domingo. Dinala namin yung... Dinideliver nyo po, pero in Opo. bulk orders. Opo. Kumbaga. Ayun, Nagko-collection galing. ng orders. Sa atin, ilan tayo sa office? Sa 14 po ba, pwede na kayo mag-deliver? Pwede ma'am pag Pwede po, na. ma'am. So, lahat tayo magsasalad, and din-order tayo. Ayan ma'am, pinamam. yan po. Sa inyo na po Ay! yan ma'am. Ko, hindi po kami pwede tumanggap ng gifts. Ayan. Kasi free po ito. Ayan. So, free service natin ito sa mga negosyante. Ayan. So, ma'am, isang tanong pa po. Ngayon nga, yung sabi ko, napadating yung crisis. So, ang sabi nyo, hindi kayo mag-iiba ng quality, ng Opo. quantity ng serving. Medyo taas price. And we will understand you po, kaming mga consumers. Kasi, fair naman po yon kasi sobrang taas yung gasolina, halos ilan yung 'di ba, yung gas, yung LPG, grabe yung itinaas. And maintindihan naman yun ng mga consumers. Kaya please, tigilan na sana nila itong giyera na ito ng mag-back to normal na ang buhay nating lahat and umunlad palalo yung mga negosyo. Hindi ko tuloy masabi ngayon na gusto ko magbukas ang lahat ng negosyo kasi parang sobrang risky po sa panahon ngayon na mag-open ng business. Pero may mga kilala akong nag-take ng risk pa rin. And mga happy pa naman sila sa result. So, anyway, if na-inspire pa rin po kayo and na-motivate kayo to open your business dahil sa aming kwentuhan dito, do it po. Sabi nga, umpisahan mo na, kailan ka pa mag-uumpisa. Go lang ng go, try lang ng try. Malay nyo naman pumatok, diba? Ayan. So, anong sikreto ni Sir sa kanyang pagluluto para masarap ang siniserve natin sa tao? Meron po ba kayong secret? With love. With love! Yun yung palagi niya Ayun. pong sinasabi kahit sa mga staff Cook namin. with love. Opo. Ayan. So, lagi, ayan. Siyempre, sino ang love ni Sir? Si Ma'am. Ayun yun. Lagi siyang inspired everyday to cook. Kasi, andyan si Ma'am sa tabi niya. And, yung quality naman, Sir, ng freshness ng food, paano po natin sinisigurado yun, Sir? Yung sa salads namin, ma'am, everyday talaga, fresh yung piniprepare namin. So, sa store namin sa Tabaco, freshly made siya. Pag may umorder, sa kagagawa ng salad.
Tapos, pag meron kaming stall, for example, ngayon meron kaming stall sa New Road sa San Vicente. Madaming mga nagtitinda din doon. Dinadala namin yung salads. Tapos, if in case na napadami yung, konti yung pumunta doon, napadami yung prepare namin na salads, hindi na namin yan siniserve tomorrow. Ayun, Ang so ginagawa super namin, fresh. ma'am, pinopromo namin siya. Kesa masayang. Oo, kesa masayang. Discounted price lang pag hindi Opo. naubos. Ay, batil lahat. Hi, Russell, kabatch ko yan. Ang napakagandang si Rosella. She's watching. And Sir Romeo. Ayan, thank you for watching. Sir Romeo, Diane Dante, and Russell Vicencio. Si Rosella. Ayan, classmate ko. Maganda. Hello. Ayan. So, nakakatuwa na laging fresh. And yun ang offer ninyo. And yun ang promise ninyo. Always fresh. So, ano po ang advice niyo sa mga business owners, lalo yung mga nasa food business? Ano yung mga dapat nilang ingatan? Ano yung mga dapat nilang iwasan? At ano yung dapat pa nilang pag-igihan? Opo, pagdating po ma'am sa food safety, kami, we accept na sometimes po nagkakaroon din kami ma'am ng negligence, pero kumbaga, bihira siya mangyari. Siyempre yung sa cleanliness ng siniserve, may naka-encounter na din kami ng negative feedback, pero yung feedback na nakukuha namin is lesson para sa amin na mas pagbutihan pa namin yung ginagawa namin. So, kaya sa mga staff namin, palagi namin ini-encourage na mag-practice ng yung cleanliness, yung hygiene pagdating sa work po. Oo, minsan may masela, may nalaglak na isang strand ng buhok, feeling nila contaminated na yung food. Ako, I don't care. Parang sa akin, di naman ako big deal yun. Pero sa iba, pwedeng ganun. Ayan. So, yun. Number 1, sa food business, yung cleanliness, freshness ng food. So, dapat siguro laging naka-bonnet, or naka-mask, or naka-hairnet, bonnet, hairnet pala. Para sure lang, kasi di naman maiwasan minsan, may malalagnag na buhok, kung ano. Di natin alam kung kailan, ayun, no? So, yan. Maganda yon na may proper training kayo sa inyong staff about food safety and security. And ano naman po ang brand promise ninyo, ma'am? Like, pag sa Kuya Dave, kayo kumain, ano yung promise niyo sa customers? Yung namin, ma'am, is yung siniserve namin talaga is with quality. With quality. Ayan. Wala po ba kayong tagline gaya ng ibang business? Wala pa? Wala po. Wala pa. Ayan. So, ano po ang mga, di ba sabi nyo nga, may mga struggles din, may mga na-encounter din kayong difficulty sa business. So, paano nyo naman po nalampasan yon, mas naging napabuti ang inyong ginagawa? Ano yung mga struggles na na-overcome ninyo na pwede nyo i-share sa ating audience? Yun, pagiging kami, yung palagi kong inaano sa kanya na maging optimistic lang kami palagi. Positive thinking lang. Laging naka-look forward ka lang sa yung possibility na kahit tumina yung sales natin ngayon, hindi siya, kumbaga, huwag kang panghihinaan ng loob. So, kumbaga, ma-overcome natin yan. And paano po yung mga days na medyo mahina? Anong ginagawa ninyo para hindi kayo mag-isip na isara na natin to, give up na? Isip pa rin, ma'am, ng kung anong pwedeng mai-offer namin. Yung tulad nga nung nag-start pa lang kami, sabi ko sa kanya, continue lang tayo kasi meron naman tayong backup plan na kaya pa naman natin i-sustain yung funds. Tapos, sa ngayon, dahil dumadami na din po yung customers namin, yung mga clients namin, palagi din kaming may sinisave para sa emergency fund. So, importante na dapat lagi may puhunan at may emergency fund. And kayo po ba ay nag-i-innovate din? Parang binabago-bago din yung nasa menu at nag-a-adapt kayo sa hinahanap ng tao? Opo, kung ano po yung suggestions ng mga customers or yung clients namin, nagdadagdag kami. Tapos like may bago kaming ino-offer. For example, ngayon, summer, instead like yung iba, diba, yung mga desserts, ganyan, sweets, kami naman, dahil nag-offer kami ng mga healthy and fresh, meron kaming bago yung creamy fruit mix. Yung nakita yung ko, fruits na, may parang dragon fruit. Opo. Tapos may mango na
napakadilaw. So, alam mong pure mango ang gamit ninyo, fresh, no? Opo. Nakakatuwa. Mhm. Ayan, Tsaka mga, orange. yung mga fresh juices namin. Fresh Talagang juices. hindi kami gumagamit ng mga Artificial powder. or apo. So, yun ang Talagang promise ng Kuya Dave Food House pag nag-order kayo ng dragon fruit juice, fresh, hindi powder. Minsan na-upset din ako pag ganun. Kasi titingnan ko yung price. Ini-expect ko fresh. Pagdating sa powder, nalulungkot talaga ako. Ay, Well, kasi anyway, siya, ma'am. may carrot juice din. Opo. Sobrang refreshing yan. So, nakakatuwa po. And ang ganda ng mga tips na nakuha namin sa inyo today, gaya ng mag-text pag nag-aaway, pag partners, para hindi humahaba at tuloy-tuloy pa rin ang trabaho and yung business di magiging apektado. And, yon, sabi nga po ng Kuya Dave, lahat ng food nila ay guaranteed na fresh, good quality, and masarap. So, swerte ang mga taga Tabaco City. Go na po kayo dyan sa Kuya Dave Food House at saka yung mga malapit sa kanila. And, sabi nga nila, they offer din food packs. So, kung ikaw ay reseller and tingin mo naman ay marami kang mabibenta na mga food nila, collect orders and i-deliver po ni ma'am sa inyo. So, anywhere you are, hindi lang sa Albay, nakarating pa sila pala ng Naga. So, ipagpatuloy niyo lang po ang maganda ninyong nasimulan. Ayan, hello Sir Jess Corpus. Thanks for watching. Ituloy niyo lang po yan and ituloy niyo ang magandang partnership ninyo sa business and ituloy niyo ang pagiging positive thinker ninyo and yung believe ninyo sa inyong siniserve na mga food. And I can see you going farther pa dito sa inyong journey sa pagbibusiness. So, sige na po ma'am. If meron kayong mga gustong pasalamatan ng mga tao na tumutulong sa inyo or nakatulong sa inyo sa business, go ahead po. This is your chance na i-shout out sila and i-invite nyo na rin ang ating viewers sa inyong Kuya Dave's Food House. Okay po. Una, syempre papasalamat kami kay Lord kasi kung pinanghinaan kami ng loob, siguro hindi namin mapoproceed na mag-grow yung business namin. Secondly, nagpapasalamat kami sa mga staff namin kasi hindi namin magagawa ni Dave lahat kung walang support from our staff and also sa family namin. And thank you din po sa mga vloggers na kahit po hindi kami nag-i-invite, kusa po pumupunta dun sa store namin to feature our products, yung mga siniserve namin. Thank you po. Isang shout out po kay Lakwachero Irigenyo kasi siya yung isa sa mga vlogger na pumunta doon sa amin ng yung nakapagpataas ng opo, yung pumunta siya ng nakilala ko siya, hindi siya like yung nagsabi na vlogger ako ma'am ganyan. Basta pumunta lang siya as a regular customer. Tapos luckily nandoon ako. So nakita ko siya, tapos ako nag-offer, tapos sabi ko, sir, it's okay po na ganito kasi napaka-thankful ko na bumisita kayo dito sa store namin. Tapos nagkasunod-sunod na po, may mga ibang mga vloggers pang pumupunta doon sa store. And yun po, thankful kami sa kanila. And then sa mga regular clients namin na nag-order sa amin ng mga food packs, food tray, yung iba kasi ma'am, kumbaga talagang napaka-low-key nila, ayaw nilang i-feature, pero talagang umu-order sila ng umu-order sa amin. So, thank you so much po sa pag-trust na kami po yung mga nagsiserve, yung official na nagsiserve ng food in every occasion po sa kanila. Yun. Ikaw sir, meron ka rin po ba gustong banggitin? Yun na po, nasabi na. Nasabi na niya lahat. Yung suppliers. Nasabi na kukunan niya. Ayan. Tango na lang si sir. Ayan. So, sige po. Ikaw na sir ang mag-invite sa kanila sa inyong business. Yung mga gusto po palang makakain ng mga salad namin, mga foods, punta lang po kayo sa Tabaco City, sa Kuya Dave Food House. Thank you po. Ayan, napaka-shy talaga ni sir, Ayan, so thank you. I know you're two, very busy kayong dalawa sa inyong business, pero napagbigyan nyo kami dito sa
aming programa. So, isang malaking pasalamat po sa inyong dalawa. And sa inyo po ng mga Albay business owners, we love you and we want to help you. And ipopromote po namin kayo. Ito po ay totally for free. I-take advantage nyo na po itong aming platform para po mas ma-promote natin ang inyong negosyo. So, thank you again. And thank you po sa inyong lahat sa panonood ng 148th episode po ng Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. See you again on Monday sa isa na namang Business Talk. I am Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay. And ang bisita po natin ngayon is si Ma'am Marivic B. Bongalbal and si Sir Dave Mark Kanya. Thank you so much and hope to see you again on Monday po. Again, this is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel E. Rosal with the help and support of the Albay Provincial Information Office. Pinapagamit nila sa atin ito. Napakaganda nilang studio. Thank you, Sir Marte Gonzalez and to Sir Chad. Ayan, Sir Richard Bobbies and sa mga staff ko sa Ledipo, si Miss Nancy, napakasipag. Ayan, nandito si Grace and andito si Nats. Ayan, so thank you so much. Si Nef, I'm sorry. So thank you again. See you again on Monday. God bless you po. Enjoy the rest of the week. Bye-bye po. Bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.